Minsan, nape-pressure tayo sa mga pagsubok ng buhay. Parang oil press, no? Pinipress, no? Ginigiling, pinipit-pit. Masakit, mabigat, parang hindi mo kaya. Pero tandaan natin, sa ilalim ng crushing, sa ilalim ng pagpitpit, doon lumalabas ang biyaya ng Diyos. Doon lumalabas ang anointing. Doon lumalabas ang layunin ng Diyos para sa atin. Yan, talagang napakaganda ng umaga pag nagsasama-sama ang mga anak ng Diyos. Amen? Punong-puno ng biyaya sa bawat isa. Magulo man ang mundo ngayon, tayo ay payapa. Dahil hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Amen? Anuman at anuman ang mangyari, pagkatapos sa mundong ito, meron naman tayong eternal life. Tama. So, hindi tayo matatakot anuman ang mangyari sa mundo. Amen ba? Amen. So, habang papalapit yung Holy Week, naaalala natin yung ultimate sacrifice ng ating Savior. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. So, ang message ngayon ay entitled, The Garden of Surrender, Gethsemane. Bago tayo magsimula, mag-pray muna tayo. Panginoon, marami pong salamat sa biyaya ninyo. Salamat po sa kalakasan, sa pag-ibig, sa pagkalinga. Salamat po, Panginoon. At kayo po, Panginoon, ay laging pumuprotekta sa amin. Lord, sa gawaing ito, kayo po ang maitaas. Ang inyong banal na Espiritu ang siyang kumilos sa bawat isa sa amin. Dalangin po namin na ang revelation nyo, Panginoon, ay amin pong matanggap ngayong araw na ito. Kayo po ang maghari sa aming buhay. Kayo po, Panginoon, ang siyang gumamit sa akin para po, Panginoon, maipahayag ang inyong mensahe. Lahat po ng aming gagawin at sasabihin ay para lamang sa kapurihan ninyo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Ayan. So, ang sarap ng, ngayon, klima. Sabi ko nga Lord, sana po huwag matigil ang amihan kahit summer na. Ang sarap matulog kaya. Yung hangin ngayon, mas malamig pa sa aircon namin Kaya kami naka-electric fan lang kasi malamig nga ang klima. Amen ba? Tama ba? Alam nyo, malapit na ang Holy Week. Kaya ngayon, titignan natin, paano ba tayo iniligtas ng Panginoon? Ano ba yung mga ginawa ng Panginoon sa atin? Ang journey ni Jesus papunta sa cross ay hindi lang kwento about sa suffering niya, kundi story ito ng love na nag-redeem sa atin, no? Grace na nag-renew sa atin, mercy na nag-restore sa atin. Saan tayo ni-restore ng Panginoon? Yun ang tatalakay natin. Alam nyo, hindi lang kaligtasan natin na papuntang heaven. Even dito sa lupa, binigyan tayo ng biyaya, ni-restore tayo, ni-redeem tayo ng Panginoon kahit sa journey natin dito sa lupa. Kasi nandito pa tayo Or else, kung ayaw nyo maranasan yung mga gera o yung mga conflict sa paligid, might as well, pumunta ka na sa Lord. Pero hindi yun Kaya ka nandito kasi lalasapin pa natin at tatanggapin ang mga biyaya ng Panginoon sa pang-araw-araw nating ginagawa sa buhay. Amen? Ang Lenten season o ang Quaresma, Espanyol ba ang Quaresma? Espanyol yun pero ginagamit nating mga Pilipino. Ang Quaresma ay hindi lang ritual. It is an invitation to walk with Christ and reflect on His passion. At lagi nating maaalala na hindi lang namatay si Jesus, kundi after 3 days siya ay muling nabuhay. Sa season na ito, humihinto tayo, nagre-reflect. Nire-realign natin ang buhay natin kay Kristo. Para ang kanyang liwanag ay mag-shine sa atin. Di ba, arise and shine tayo ngayon?
Karang kanyang liwanag ay mag-shine sa atin at sa mundong lubos na nangangailangan ng pag-asa. Kailangan ba ng hope ng mundo? Yes, nakikita na natin, di ba? Ang nangyayari. Totoo naman na sa Biblia yan. Wars, rumors of wars, earthquake, di ba? Maraming conflicts. Pero ang anak ng Diyos, laging payapa. Bakit? Si Jesus ang kapayapaan. Nasaan ang si Jesus? Nasa atin. Kaya kung dumarating sa atin, yung parang nagpapanik ka. Banggitin mo lang, ikaw ang kapayapaan ko, Panginoong Jesus. You are my peace. May kanta nga eh. You are the peace that guards my heart, my help in times of need. Lumang kanta pero napakaganda ng lyrics. Di ba? Hindi ko na tutuloy. Baka mapakanta pa ako at mapasayaw dito eh. No? So, pag-usapan natin yung the Garden of Surrender, Gethsemane. Ano ba yung Gethsemane? Una, it is the place of crushing. Ano ba yung crushing? No? Yung dinidikdik, pinipipit, pinipiga. No? Kasi kailangan may lumabas dun. So, ang Gethsemane ay place of crushing. Gethsemane, dito, nakipag-wrestle ang Panginoon sa desisyon niya about earthly life. Bago siya pumunta sa cross, bago ipinako ang kanyang mga kamay, bago nilagay yung crown of thorns sa ulo niya, bago yun lahat, ipinanalo na ng Panginoon ang lahat na iyon sa Gethsemane. Kasi usually sinasabi natin nanalo sa cross, no. Sa Gethsemane pa lang na ipanalo na tayo ng Panginoon. The battle was already won in a garden. Ano nga sabihin nyo nga, Gethsemane? Matthew chapter 26 verse 36. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, sit here where I go over there and pray. So after the Passover, ito kasi yung malapit ng mapunta sa cross si Jesus Christ. So after the Passover, naitalakay na natin yung Passover. Ito ay sineselebrate ng mga Hudyo. Sineselebrate ito ng mga Hudyo. Bigyan ko lang kayo ng history nitong Passover ha. Ang Passover nangyari nung aalisin na sa Egypt yung mga Hudyo. No, bago umalis sa Egypt, yung mga Hudyo, sinabi sa kanila ni Lord, mag-Passover kayo, magpatay kayo ng lamb. Yeah? Tapos kakainin nila yung lamb, tapos yung dugo ng lamb ipapahid sa doorpost. At simula nung ginawa nila yon, lagi nila yon sineselebrate. Amen? Para hindi makalimutan na tao. Alam mo, minsan kasi yung tao malilimutin eh. Kaya maganda yung sineselebrate yung mga little things. Alam niyo yung birthday, hindi yan ano, you can have your birthday kahit biskwit lang to celebrate your life. Thank you, Lord, I am alive. Thank you, Lord, you bless me so much. Hindi naman kailangan bonggang-bongga. Celebration lang na papasalamat mo sa Panginoon. So, ganun ang ginagawa ng Israelita. Kaya pagkatapos kumain ng Passover ni Jesus, sila ay pumunta sa Garden of Gethsemane with his disciples. Tatlo lang. Peter, James, and John. Para mag-pray si Jesus doon. Ang Gethsemane is a place of surrender. Alam niyo ba yung surrender? Pagsuko. Pagsuko. So tingnan natin, what is Gethsemane in Hebrew? Number one, it comes from two words. Gath, ibig sabihin, wine press. Shemen, ibig sabihin, fat oil. So Gethsemane means oil press, a place where olives are crushed to release oil. And also, it is a garden located near Jerusalem at the foot of the Mount Olives. So ganyan halos yung itsura niya. Merong parang, di ba yung ginigiling? Giling-giling. Seryoso kayo eh.
ginigiling yon para lumabas yung oil ng olive. So, kung ginigiling ng farmer yon, nakikita mo nagiging wasak-wasak yung mga prutas, di ba? Pero tingin mo destructive siya. Naks, ano ba yan? Nagkanda wasak-wasak na yung prutas. No? Parang nasisira. Pero sa totoo lang, yun lang ang paraan para lumabas ang langis. Para lumabas yung langis sa oil. Walang oil kung walang pressing, walang crushing. Kung walang anointing, wala ding crushing. So dinadaan pala talaga tayo dun, no? Amen? So ganyan din ang nangyari kay Jesus sa Getsemani. Kung walang Getsemani, walang Calvary. At walang Calvary, kung walang resurrection. Getsemani to Calvary to resurrection. Si Jesus, habang siya ay nag-struggle sa alam niyang mangyayari sa kanya, para rin siyang pinipitpit, para rin siyang pinipres, hanggang sa sobrang agony niya, sumama yung kanyang dugo sa kanyang pawis. Agony. Ano ba yung agony? Nahihirapan, nai-stress, sobrang, ano ba ito? Ang sakit sa ulong, isipin. Pag tayo, di ba? Ang sakit sa bangs. Sa Gen Z na salita, ang sakit sa bangs. Naku, nagmudugo na yung ilong ko dyan. Nakaka-stress naman, di ba? Sa Gen Z na salita. O sa makabagong salita. So si Jesus in agony siya. Basahin natin. Luke chapter 22 verse 44. And being in agony, he prayed more earnestly. Ay, kamusta naman po? Pag ba nandun po ba kayo sa crushing o sa pagpipit-pit? Naalala nyo bang mag-pray o mas napofocus nyo ang sarili nyo? Ay, ang lungkot ang buhay ko. I'm in agony. Ay, saan kayo nakafocus? Pero si Jesus, kahit in agony, anong ginawa niya? He prayed more earnestly. Sobra siyang nag-pray. Dinala niya sa Lord yung agony na yun. Kaya his sweat, yung kanyang pawis, became like great drops of blood falling down on the ground. Yan, pag-aralan natin yung sweating of the blood. This rare, totoo yun nangyari kay Jesus. Nakatala yun sa Bible, di ba? Ano yun sa science? Ba't nagkaganon? So, sabi sa science, this rare medical phenomenon known as hematidrosis occurs under extreme stress. Wala pa naman yata sa inyong nagpapawis ng dyan, Ay, salamat sa Diyos. Baka mamaya, meron na ako nakikita tumutulo ang dugo din. Causing capillaries to rupture and mix blood with sweat. Sobrang agony ni Lord, ni Jesus. Sumama na, naputukan yung mga capillaries niya rito at sumama sa kanyang pawis. Nangyari ito bago ang crucifixion, habang nagdarasal si Jesus sa Getsemani. Bakit kaya in agony si Jesus? Iniisip niya yung matinding darating na paghihirap, yung pagpasan niya na mabigat na kasalanan ng mundo. Yung kasalanan ng buong sangkatauhan, iniisip niya yon. Lahat ng guilt, lahat ng shame, yung kasalanan mula pa sa Garden of Eden kay Adan, hanggang sa huling henerasyon, hanggang sa kaduluduluhan, iniisip niya, grabe, nakapatong yun sa kanyang balikat. Tama ba na in agony siya? Ganun ba talaga ang mararamdaman niya? Yes. Isipin mo, buong mundo nakapatong sa balikat mo. Sobrang bigat ng kanyang pasanin. Kaya napawisan siya na may kasamang dugo. Kapatid, kung meron kang ganong kabigat na problema, hindi pa naman kasing laki ng problema ni Jesus Christ. Amen? Siya buong mundo, buong kasalanan ng mundo, nasa balikat niya. Minsan, nape-pressure tayo.
sa mga pagsubok ng buhay. Parang oil press, no? Pinipress, no? Ginigiling, pinipit-pit. Masakit, mabigat, parang hindi mo kaya. Pero tandaan natin, sa ilalim ng crushing, sa ilalim ng pagpitpit, doon lumalabas ang biyaya ng Diyos. Doon lumalabas ang anointing. Doon lumalabas ang layunin ng Diyos para sa atin. Amen? So yes, kaya mo yan. Why? Binigyan ka na ng Holy Spirit ng self-control. Binigyan ka niya na ng patience. Binigyan ka na ng lahat ng pangangailangan mo sa buhay na ito. Kaya anuman ang dumating na crushing sa'yo, kaya mo. Bakit? Kinaya ni Jesus Christ para sa'yo. Pinanalo ka na ni Jesus. Amen. Romans chapter 5 verse 3-4. At nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap. Dahil natututo tayong magtiis. Kasi yung pagtitiis na sa atin eh. Binigay na yan ng Holy Spirit sa atin eh. Amen? Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. Mabuting tao ka dahil kay Jesus. Lagi mo yan sasabihin. Sige nga, sabihin natin, mabuting tao ako dahil kay Jesus. Mabuting tao ako dahil kay Jesus. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makakabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. Kapag mabuting tao tayo, nag-glorify, hindi lang tayo, mas nag-glorify ang Diyos. Arise and shine. Nagsashine yung glory ni Lord sa atin. Amen? Jesus experienced all of this, yung lahat ng paghihirap na yon, upang sa pagkakataon na tayo ay dumaranas ng mga trials, alam natin na pinanalo na tayo ni Jesus. Keep trusting Him. Amen. Minsan nagkukulang tayo ng tiwala sa Diyos. Pero keep trusting Jesus. Amen? Huwag kang mag-focus doon sa crushing. Huwag kang mag-focus kung ano ang sitwasyon mo. Focus ka, pinanalo ka na ni Jesus. Okay. Next, number 1 is Gethsemane, the place of crushing. Number 2, the struggle of the will. Ano ba yung will? Yan yung will, yung pipili ka. Amen? Gusto kong ma-imagine ninyo yung nangyari sa Garden of Gethsemane. No, kasi alam naman natin, tinuturo natin, si Jesus ay 100% God and 100% man. Hindi iniwan ni Jesus Christ ang pagka-Diyos niya nung bumaba siya dito sa lupa. Kaya lang, sa pagkakataong ito, ginagamit niya ang kanyang humanity, ang kanyang pagkatao. Dahil sa tagpong ito, ililigtas tayo ng Panginoon. So, ang nararamdaman niya sa Gethsemane ay yung humanity, yung pagkatao niya. Tayo bilang tao, naramdaman niya yung emotion natin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, Diyos ka, tao mo lang kaming nilikha. Hindi. Dahil si Jesus Christ mismo, nakaramdam ng nararamdaman mo. Amen? So, ano man yung nararamdaman mo ngayong crushing, niramdam na yan ni Jesus Christ at pinanalo ka na dyan. Lagi kong sinasabi, pinanalo ka na. Kasi kung ano kasi yung nasa isip mo, yun ang mangyayari sa'yo. Kapag inisip mong talunan ka, matatalo ka nga. Pero pag inisip mong pinanalo ka na ni Jesus, anong mangyayari sa'yo? Panalo ka na rin. Amen? So imagine natin na nasa Gethsemane si Jesus Christ. Madilim. Kasi doon yun eh. Nagpe-pray sila madaling araw eh. Kaya nauso yung 3 a.m. na pagpe-pray. O, ginaya nila rito. Pero kahit naman ang pagpe-pray, kahit anong oras at mas maganda, lagi mo ngang ibuka ang bibig mo or sa isip mo, lagi mo nga mag-pray kasi kasama mo na si God eh. Amen? So kahit tumatawid, naglalaba, namamlantsa, nakikipag-usap, nakikipag-transact, pray. Walang oras. Kailangan nga lagi tayong nagpe-pray. So balik tayo.
habang maliwanag ang buwan. Imagine niyo lang ito. Tapos, sumisikat siya doon sa mga olive trees, nagkakaroon ng anino, no? Malamig ang hangin, tahimik ang paligid, tapos may mahinang hangin, pumapagaspas yung mga dahon, at nandoon si Jesus, nakaluhod, nakadikit yung kanyang mukha sa lupa. Nakikita nyo ba yung mga iba? Ako kasi ginagawa ko din to minsan Pagka sa morning, yung aking kamay nakaganon, tapos di ko sinasabing gawin nyo, pero kasi yun yung kwan ko sa Panginoon. Nakadikit yung ulo ko, pero nasa kama naman ako. Tapos nagpe-pray ako, nag-worship ako. Nakadikit yung mukha ko sa kama. Parang sa Muslim, pero ganon. Kasi parang, Lord, thank you. Parang sinasamba kita, ina-adore kita, pinupuri kita. Kanya-kanya naman yung conviction ng banal na spirito Kung gusto mo nakatayo, you can do it. Nakahiga, you can do it. Nakaupo, you can do it. Hindi ka i-condemn ng Holy Spirit. Kasi alam ng Holy Spirit, nakausap mo siya. Pero ito sa pagkakataon na to, si Jesus Christ in agony. Parang, Lord, help me. Parang gano'n nakadikit ang kanyang mukha sa lupa. Kamustahin mo yung kasama niya. Sino yon? Peter, James, and John. Ito yung mga disciples na pinakamalapit sa kanya. Ilang hakbang lang nandoon. Anong ginagawa naman ng tatlo? Tulog. Tulog yung tatlong disciples. Samantalang sinabi, pray with me. Sabi ni Jesus, pray with me. Pero kamusta? Tulog. Nagalit ba si Jesus sa kanila? Hindi. Pero alam nyo, wala silang kamalay-malay na si Jesus ay punong-puno ng bagabag, na may bumabalot na punong-puno ng bagabag sa kanyang dibdib. No? Kasi tinulugan ng tatlong disciples Basahin natin. Matthew 26, verse 39. Going a little farther, he fell with his face to the ground and pray. Ayan, talagang super, ganyan siya. Nakadikit na halos yung mukha niya sa ground. Sabi niya, My Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet, not as I will, but as you will. No? Sabi niya, sana matanggal na tong saro. Kaya, di ba yung communion, may saro tayo? Kasi yun yung agony. No? Yan yung agony. Yan yung kasalanan ng mundo. Yan yung covenant, yung blood. Cup. So, hindi lang ito basta cup, yung binanggit niya. Hindi lang physical kasi na sakit yung mararanasan niya, kundi ang buong bigat ng kasalanan, ng kahihiyan, ng pagkahiwalay ng tao sa sangkatauhan. Yun yung nasa cup. At kailangan niya itong inumin. Kasi alam niya, sa humanity niya, ano yung time na yan? Ano yung gumagana kay Jesus Christ? Humanity niya. Yung pagkaging 100% man niya. So, impit na boses, Lord, di ba pagka tayo nakikiusap, Lord, alisin mo itong saro na to. Pero yung kalooban mo ang masusunod at hindi ang kalooban ko. Sa humanity, ayaw niyang tanggapin yun. In humanity. Kasi tao siya that time. Pero alam niyo, nagkaroon ng surrender si Lord. Sinurrender niya yung will niya. Ano sabi? Yet not as I will, but as you will. Naisip niya kasi yung event na darating. Betrayal. Paghagupit na merong simang. Pagpako ng kanyang kamay at paa. Paglagay ng koronang tinik. Pagpapahiya sa kanya sa krus. Kasi kung sino man ang nasa krus, kahihiyan yun Curse yun. Yun yung saro niya. Naiyak ako pagka naalala ko yung mga ginagawa ni Jesus sa atin. Sobrang tindi ng struggle. Kaya nga kanina sabi natin, di ba yung pawis niya parang naging dugo. So hindi ordinaryong prayer ito. Agony.
paghihirap, nahihirapan siya. Tingin nyo, ilang porsyento kaya yung crushing ninyo, yung agony ninyo ngayon, yung problema nyo ngayon, compared kay Jesus Christ? Baka 0.00001 pa nga lang eh. Diba? Kasi sa sarili niya lang yun at saka sa paligid nyo, pero si Jesus Christ, buong mundo. 3 beses siyang nanalangin ng ganyan, Lord, kung pwede alisin mo tong saro na to. Pero 3 beses rin niya sinabi, pero sabi niya, kalooban mo pa rin ang masusunod. Ilang beses? 3. Yung pa rin ang sinasabi niya. Kasi alam mo, sa human natin, ang hirap sumuko eh. Tama? Ang hirap dun sa crushing na yun, ang hirap eh. Pero ang kalooban ng Diyos ang masusunod. Amen. Parang, amen. Anong kayo sa kwento, no? Tag dito, sobrang bait ng Panginoon sa atin. Amen ba? At dahil sa pagsuko na yon, nakakatuwa, secured na agad ang ating kaligtasan. Amen? Thank you, Lord. Glory to God. Sa Gethsemane pa lang, victorious na si Jesus Christ. At dahil nanalo na sa panalangin pa lang, pinanalo na rin tayo. Sa Gethsemane pa lang, nanalo na ang laban. Amen? Kaya pagkatapos noon, nung 3 beses na, Lord, alisin mo ito, pero kalooban mo masusunod. Pinagkalooban siya ng kalakasan ng Panginoon. Magkaroon ng communication sila ng Lord, kalooban mo mangyayari, alam kong hindi mo ako pababayaan, alam kong maganda ang plano mo sa mundo, sa iyong nilikha. Bumalik siya sa natutulog niyang mga disipulo. Hoy, gising na kayo. Gising na kayo. Gising. Para pagalitan? Hindi. Gising, gising. Anong sinabi ni Jesus? Hindi sila pinagalitan. Rise! Let us go. Matthew chapter 26 verse 46. The struggle of the will has become the triumph of surrender. Ano ba yung triumph of surrender? Ito ang nangyari sa Gethsemane. Sa pag-surrender ni Jesus sa kanyang sarili, sa kalooban ng Diyos. Paano kaya kung umiral kaya kay Jesus Christ yung, Father, ayoko na, ang hirap nun, pako ko sa cross. Ano na kaya tayo ngayon? Pero sumunod siya sa kalooban ng Panginoon. Victory is born out of surrender. When we yield to God's will, weakness becomes strength, fear becomes resolve, and agony becomes victory. Ang kahinaan natin, magiging lakas na pag tayo'y nag-pray, nag-surrender sa Panginoon. Kung may kahinaan ka, isurrender mo sa Panginoon. Yung takot nagiging tapang, at ang agony nagiging tagumpay. Ang pagsuko ni Jesus ang nagbukas sa atin para tayo'y maligtas. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpupumilit ng sariling gusto, kundi sa pagsuko sa kalooban ng Diyos. We all face Gethsemane every day. May mga Gethsemane moments tayo. Ano yung Gethsemane? Yung mga pagpili natin, yung will, susundin ko ba yung gusto ko? O susundin ko ba yung kalooban ng Diyos? Yan yung Gethsemane moments natin. Minsan sa relationship, minsan sa career decisions, minsan sa ministry, or minsan sa personal struggle. May mga bagay na dapat tayong isurrender dahil against yun sa Panginoon. Hindi ka naman ko-condemn kung hindi mo sinurrender. Kailangan mahihirapan ka sa journey mo sa buhay na ito. Kapag hindi mo sinurrender sa will ng Lord. Amen? Halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Templo tayo ng banal na espiritu. Sinabi yan sa Bible. Tayo ay templo ng banal na espiritu. May mga bisyo. May mga bisyo ka. Ngayon, ang Gethsemane moment mo, na gusto kong
gawin tong bisyo na ito. Ano ba mga bisyo? Sigarilyo, social media, ano pa? Sugal, alak, babae, lalaki. Sa mga asawa, wag na kayong tumingon sa iba. Ang asawa nyo ang pinakapogit, pinakamaganda sa buong mundo. Amen? Chismosa? Kasama ba yun? Kasama daw ang marites eh. Di ba? Yan, mga bisyo yan. Gethsemane moments. Gagawin ko ba ito? O templo ko na banal na espiritu, gagawin ko ang kalooban ng Diyos. Gethsemane moment. Pag ginawa mo ang kalooban ng Diyos dahil templo ka na ng banal na espiritu, ano kaya ang mangyayari sa'yo? Payapa ang buhay. Walang conflicts. Sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Hindi ka naman naanayin ng Holy Spirit, kaya lang eto naman, kabaliktaran ang mangyayari sa'yo kapag sinunod mo yung mga bisyo na yan. O sa mag-asawa, alam niyang asawa mo, huwag kang magastos. Gastos ka. Sinunod mo yung pagiging magastos. Ano mangyayari? Away kayo. Tama? O, huwag ka na nga magsugal online eh. Sinabi ko na sa'yo, naubos pera natin dyan, wala namang kakwenta-kwenta na yan. Sinunod mo yung sa Gethsemane moment mo, hindi mo sinurrender sa Diyos, sinurrender mo, nanalo yung human ano mo. Ano mangyayari? Magulo ang paligid mo, pati ang sarili mo. Tama? Sigarilyo ka na sigarilyo, alak ka ng alak. O sige, hayaan ka ng Holy Spirit, nalulungkot lang siya kasi hindi ka sumusunod. Pero ano mangyayari sa katawan mo? Magkasakit ka, kawawa pa pamilya mo. Kasi magbabayad sila ng bill sa ospital. Kaya dito pa lang yung journey natin, binayaran na ng Panginoon. Amen? Yung journey natin dito sa lupa, pinanalo na ni Jesus eh. Kaya yung isip mo, doon ka sa panalo kasi hindi ka talunan. Mamimili ka, isusurrender mo yung gusto mo, susurrender mo na magkaroon ka ng kapayapaan para nasa winning side ka, hindi ka sa loser side. Ari, loser ka, yaya. Diba sa bubble gang noon? Hindi ka loser. Pinanalo ka na ng Panginoong Hesukristo. Amen. Ito na ngayon yung Gethsemane. Saan ka susurrender? Tanungin mo yan sa sarili mo. Kanino ka susurrender? Sa winning side kay Jesus Christ or sa pagiging yung laman kung tawagin nila, carnality, yung gusto mo. Amen? So Romans chapter 12 verse 1. Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies, as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Ialay natin yung buhay natin, maging kalugod-lugod sa Panginoon. Bakit? Kasi ginawa ka na niyang holy and righteous eh. Pagkatanggap mo sa Panginoon, binago niya yung pagkatao mo, ginawa niyang holy and righteous, lumakad ka ng holy and righteous. At sa paglakad mo ng pagiging holy and righteous mo, yung katawan mo ay living sacrifice. At gustong-gusto ng Panginoon yun. Kasi nilalakaran mo kung ano yung nature ni God. Amen. Kapag tunay na natanggap mo ang biyaya ng Diyos, ito na ngayon ang iyong susundin. Hindi na yung karnal. Wala ka na sa losing side. Nasa winning side ka na. Minsan gusto natin madali. Yung convenient sa inyo. Pero ang kalooban ng Diyos ay iba sa gusto natin. Minsan, mahirap para sa atin kasi ito gusto ko eh. Mahirap, di ba? Mahirap sukuhan, pero hindi. Struggle, tama. Binigyan ka na ng Panginoon ng lakas. Kasi tinapos na yan ni Jesus eh. Minsan masakit. Pero makikita mo at the end, doon lumalabas ang tunay na blessing.
Amen? Okay, so number 1, Gethsemane, the place of crushing. 2, I struggle of the will. And 3, the loneliness of obedience. Sa pagsunod, minsan lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. Oy, nakaka-relate ang medyo ka-lonely na. Sino ba kumanta niyan? Si Mr. Lonely. Matt Monroe ba? Hindi ko alam eh. Yung mga 19 kopong-kopong, ha? Victor Wood. Ay, wag na lang natin. Pare-pareho natin hindi alam. So, Matthew chapter 26 verse 40. Then he returned to his disciples and found them sleeping. Couldn't you men keep watch with me for 1 hour? He asked Peter. Alam niyo, nakiusap pa nga si Jesus sa kanila eh. Pwede ba? Kahit 1 oras lang, gumising kayo, mag-pray kayo para sa akin. Pero anong ginawa? Opo, Lord. Sabi ni Peter, may pinunasan pa siya. Di ba? Nakatulog pa rin. Pero, ganun pa man, tinuloy pa rin ni Jesus Christ ang kanyang pagpipray. 3 beses yun. Binalik-balikan niya, wala. O si Peter, susunod. Yung isa siguro, opo, tulog pa rin. Karnal. Pinipili nilang matulog. Di ba? Sometimes kasi may mga tayo dapat na gagawin. Pero hindi magawa ng flesh natin. Pero alam nyo, kung focusan nyo yung will ni God, kaya nyo eh. Kasi binigay na yun ni God sa inyo eh. I-change nyo lang yung pag-iisip ninyo. I-renew nyo lang yung mind ninyo. Binigay na to sa akin. O, halimbawa na lang. Binibigay sa yung ministry dito. Ay, wag ako. Sa ganitong gusto ko, tsaka na lang ako. Ganyan. Yun yung gusto mo, will mo eh. Pero ang will ni Lord, yung pala binibigyan ka na ng chance ni Lord na maglingkod. Sayang. Amen? So, ganun sila Peter binibigyan ng chance na mag-pray. Pero natulog. No? Sa oras na yon, pinakakailangan sana ni Jesus ang suporta. Pero siya ay naiwang mag-isa. Mga kapatid, ganyan talaga ang reality. Yung reality of obedience. Minsan pag sumusunod ka di ba? Pagka nakakilala ka na sa Panginoon dati kaparkada ka, nagiinuman kayo, nagsisigarilyo kayo, okay, kung ayaw mo sumunod, nasa iyo yun. Sabi, yung iba takot pumunta dito sa church, akala babawalin, hindi. Kung gusto mo maagang mapunta sa Lord, gawin mo, laklakin mo lahat ng alak at saka ng sigarilyo, mabilis ka makapunta kay Lord. Tama? Kababawalin. Pero, kung ang isip mo ay kalooban ng Panginoon, ikaw mismo sa sarili mo, Lord, susundin kong kalooban mo. Templo ako ng banal na Espiritu. Amen? So, balik tayo. Minsan sa pagsunod sa Diyos, parang mag-isa ka. Naalala ko yung asawa ko. Sa office. Lahat ng mga kaopisina niya, nagbibir. Bumili lang siya, pineapple juice. Hindi ko ba sinasabi na masama ang yung wine na pang-communion, pwede yun mga shot lang. Pero yung lalaklakin mo yung 10 case ng beer, malalango ka na, masama yun. Okay? Sa pagsunod, mag-isa siya. Pineapple juice. Walang nakakaintindi. Tulad ko, naging persecutor ako. Sa isang kumpare ko. Ano ba yan? Yung kaligayahan mo, dati ako yun hindi pa ako Kristiyano. Ano ba yan? Kaligayahan mo na nga, ayaw mo pa? Ano ba naman yung titikim ka lang ng konting, ganyan ako dati. Pero, nagbago na po ako. Binago na po ako ng Panginoon. Hindi na po ako persecutor. Di ba? Naging ganyan din naman tayo. Kasi hindi natin sila naiintindihan. Yung mga sumunod sa Panginoon, hindi natin sila naiintindihan. Minsan wala kang suporta pag nag-o-obey ka kay God. Nag-iisa ka lang. Ha? Nag-iisa ka lang. Iniiwan ka ng iba. Kahit yung pinakamalapit sa'yo, hindi makasama sa bigat ng laban mo. Laban yan
Na parang si Pacquiao, para sa iyo ang laban na ito. Yeah. Minsan nilalayuan ka, ano ba yan? Ang weird naman ito. Napasama lang dyan, may pa-pray-pray pa. Nag-iisa ka. Para bang yung tumatakbo sa Olympics, na-realize niya habang tumatakbo, ulo na nag-cheer sa akin. Pero alam mo, kahit walang nag-cheer sa kanya, diretso pa rin siya sa takbo. Diretso pa rin. Tingin niyo makakapunta siya sa dulo? Yes. Diretso lang, kapatid. Kahit wala kang kakampi, tandaan mo, kakampi mo ang Diyos. Amen? Kahit alam mong mag-isa ka, kala mo mag-isa ka, ang Diyos pala ay kasama mo. Ang presence ng Father that time sa Gethsemane, ang presence ni God kasama ni Jesus. At siya rin ang kasama natin sa bawat laban, sa bawat journey ng mundong ito, si Jesus ang ating kasama. Hindi ka mag-isa. Amen? Amen. Thank you, Lord. Glory to God. Deuteronomy chapter 31 verse 6. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. Ano daw? For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Ineko yan sa, mababasa nyo rin yan, yung He will never leave you nor forsake you. Hebrews chapter 13 verse 5. Tandaan nyo, kung pinipili nyo ay nasa winning side, God will never leave you nor forsake you. Sabay-sabay nga natin basahin yan. He will never leave you nor forsake you. This is a promise from God. Si God ay hindi sinungaling at hindi niya kayang magsinungaling. Pag pinangako niya, panghawakan mo. Amen. Alam niyo kung ano revelation ng pagtulo ng dugo? Ng pagtulo ng dugo, alam niyo kung saan pumatak? Sinabi kanina sa verse? Sa ground. Yung karaniwan, ano ba ang ating nai-stress tayo? Di ba yung lalo na ngayon, ang taas ng gasolina? Di ba nai-stress tayo, mahal ng bilihin? Yung sweldong tatanggapin mo, kulang na kulang sa kakainin mo. Nangyari, stress ka. Ang dami pang mga conflict sa paligid. Diba? Ang revelation nun, tumulus, yun kasi diba, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pag namatay may dugo, tumulo sa ground. Ibig sabihin, yung curse na nasa Kristiyano, inalis na ng Panginoon. Amen? Paniwalaan mo na you are blessed. You are highly favored. Not because you are good, but because God is good. And you are His child. Anak ka ng Diyos. Kaya wag kang pupunta sa losing side. Focus on the winning side. Amen. Kaya nga, tuwing may mga laban, sabi nga sa 1 Peter chapter 5 verse 7, di ba? Give all your worries and cares to God. Ibato mo. Eperipto, ibato mo. Sa Greek, eperipto, ibato mo. Because He cares for you. Bato mo. Parang si Jesus Christ, paano tayong pinanalo? Binato niya kay God. Bahala ka na, God. Kung papasanin ko ang buong mundo, bahala ka na kay God. Alam niyo po ba yan din yung naging attitude nila Paul? Si Pablo. Bakit kahit bugbugin siya? Kahit talian siya, kahit ikulong siya, bakit hindi siya sumusurrender? Kasi sinurrender na niya yung will niya kay God. Kasi alam niya, kay God, nahihirapan man yung physical na katawan niya, pero kay God, panalo siya.
Kasi hindi siya nakapokus sa mundong ito dahil daraan lang tayo sa mundong ito. Ang tunay na tahanan natin ay nasa langit. Maging masaya ka. Masarap maging payapa. Huwag ka nang magpa-stress. Piliin mong maging masaya, piliin mong maging payapa. Kasi ginawa na yan ni Jesus Christ para sa'yo. Amen? Obedience may feel lonely, but heaven is watching. Nakikita ka ng Diyos sa lahat ng laban mo, sa lahat ng struggle mo. When people fail us, God strengthens us. The loneliness of obedience become the intimacy of God's presence. Yes, minsan lonely ka pagka sumusunod ka sa Panginoon. Lalo na kapag hindi ka maintindihan ng pamilya mo, ng kaibigan mo, o kapwa mananampalataya. Pero sa pag-obey mo sa will ni God, ito ang lalong nagpapalapit sa iyo sa presensya ng Diyos. Amen. Kaya kung tingin mo, nag-iisa ka, mali ka dyan. Meron kang kasama. Kasama natin ng Diyos. Di ako malulungkot. Di ako matatakot. Kasama natin ng Diyos. Dumaan man. O, wag na, tama na. Hahaba. So, nasa number 4 na tayo. The victory in prayer. Ilang beses sa Gethsemane, nananalangin si Jesus ng pabalik-balik? 3. Mas nananalangin siya, mas lalo siyang nagsusuko ng kanyang kalooban sa Diyos. So, paano yun? Kahit hindi pa siya napapako sa krus, secured na ang victory sa Garden of Gethsemane. Ano ang nag-transform kay Jesus? Bakit lumakas ang loob niya? Bakit yung agony ay naging tagumpay sa atin? It is His decision to obey. Kung hindi siya nagdesisyon na mag-obey kay God, lahat tayo sa kangkungan dun sa, hindi kangkungan sa impyerno ang bagsak ng tao. Pero nagdesisyon siya, nandito ako para mag-sacrifice alang-alang sa sangkatauhan na magkaroon ng kaligtasan. Prayer transforms agony into resolve. Ito yung resolve, yung decision to obey, yung resolve. No, nagdesisyon siyang mag-obey. Trembling into strength, surrender into triumph. Ano ba ang prayer? Prayer ba ritual? Mga kabisadong, okay lang yun, yung mga kabisadong word of God. Sige, pag ako, Psalm 91, Psalm 23, Isaiah 60, talagang inaano ko yan kasi declaration ko yun. Kasi, yun salita ng Diyos at alam kong mangyayari sa amin, sa buhay namin. Okay? Pero yung personal prayer mo, ritual ba yun? Ganun lang? No. Communication. Prayer is communication. Ibig sabihin, meron kayong relasyon ng Diyos. Halimbawa sa kaibigan mo, magiging kaibigan ko kaya si Pacquiao? Hindi naman kami nag-uusap. Sasabihin ko, kaibigan ko si Pacquiao, maniniwala kayo? Kilala ko lang naman siya dahil nakikita ko sa TV, pero si Pacquiao kaya kilala ko? So, ang prayer, kaya ka nagpe-pray, ibig sabihin, kilala ka ng Diyos at alam mong ang Diyos ang iyong Ama. Alam mong ang si Jesus Christ ay iyong Savior. Yun yung prayer. You can ask. Unang-una, you can worship. Purihin siya. Pasalamatan siya sa lahat ng mga ginagawa mo sa buhay. Pwede kang yung Lord, palambing naman. Magre-request ka ng mga gusto mo. Kung nanghihina ka, bigyan mo ako ng kalakasan, Panginoon. Amen? So doon nanalo si Jesus Christ, yung communication niya sa Father God. So kung
natatamad kayong mag-pray, hindi ko sasabihin, hala, lagot ka, hindi. Pero yung relationship nyo nurture through communication, through prayer. No? Parang ano yan eh, pag nagpe-pray ka, parang susundalo. Yung mga sundalo, bago yan lumabas ng battlefield, nakaplano na yan eh. Nag-uusap-usap sila, o ikaw, commander, dito ka. O ikaw, dito ka. O ikaw, dito ka. Planado niya lahat. Mamaya, pasasabugin natin ito. Doon pa lang sa pagpaplano, doon pa lang sa pagpipray natin, panalo na. Ano man yung laban sa buhay mo, panalo na. Amen? Kasi may strategy na eh. Nakaayon na sa will ni God. Amen? Jesus secured victory in the garden before stepping into Calvary. Nanalo na siya. Now, punta tayo sa beloved walk. The power of prayer. Number 1. Victory in prayer does not mean the absence of trials. May trials? Yes. Habang na tayo ay nasa fallen world, may conflict talaga. It means the assurance of God's presence and strength in the midst of them. Huwag kang mag-alala. Kasama natin ang Diyos, kaya be conscious of God's presence. Number 2. Jesus still faced betrayal, scourging, and crucifixion, but He faced them with divine resolve. Sabi ko nga sa inyo, yung resolve ay decision to obey. Because He had already overcome in prayer. So paano natin yan i-apply sa buhay natin? Be firm in your decision to follow God's leading. Be firm. Wag yung, huy, wag na. Ha? Huy, dito ka na. Ha? Sige, teka. Be firm. You are on the winning side. Number 3. Prayer is not just asking God to change circumstances. Lord, pwede ba? Baguhin mo naman yung sitwasyon namin ngayon. Kasi, di ko na kaya. No. Prayer is aligning our hearts with His will. Ikaw ang gagamitin sa sitwasyon kung meron man sitwasyon sa buhay mo ngayon. Gagamitin ka ng Diyos para maayos ang lahat. Obey God's will according to His word. And number 4, in prayer, Jesus moved from, Father, let this cup pass. Di ba sabi niya, Lord, alisin mo naman tong saro na to. Pero, nawala yun. Not my will but yours be done. Surrender everything to God and trust Him. Recap natin yung beloved walk. Number 1. Sabay-sabay. Be conscious of God's presence. Number 2. Be firm in your decision to follow God's leading. Number 3. Obey God's will according to His word. Number 4. Surrender everything to God and trust Him. At iiwan ko sa inyo ang beloved thought. In Christ, every surrender decision becomes a step into victory. Sabay-sabay ulit tayo. In Christ, every surrender decision becomes a step into victory. Amen? Ang laban nyo, laban ng Diyos. Hindi nyo na laban. Tama? Okay. So, sa mga ngayon palang nakarinig, inaanyayahan ko lang kayong tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Sumunod kayo sa panalangin ito. Lord Jesus, thank you for dying on the cross. At dahil dyan, ang mga kasalanan ko ay inyo nang pinatawad. Salamat. Hindi naman po talaga ako karapat-dapat. Pero salamat sa sakripisyo mo sa krus ng Kalbaryo. At hindi lang natapos dyan, muli kang nabuhay at muling babalik. Salamat, Panginoon, mula ngayon, ikaw na po ang maghari
sa aking buhay. Banal na Espiritu, baptize niyo po ako. Binubuksan ko po ang puso ko. Kayo na po ang maghari sa buhay ko. Sulat niyo po ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Thank you, Lord. Tumayo na po ang lahat. Salamat po, Panginoon, sa mensahe niyo ngayong umaga na ito. Salamat dahil ang laban ay hindi po namin laban. The battle belongs to you, Lord. Ano mang mga dapat naming piliin, tulungan mo po kaming mapili ang inyong will. Sinusurrender po namin ano man ang human will na meron sa amin, at hayaan niyo po kami, Panginoon, na pumunta sa winning side. Salamat, pinanalo niyo na po kami, Panginoong Jesucristo, at hindi po kami talunan. Maraming pong salamat at lagi niyo po kami ginagabayan, Banal na Espiritu. Salamat po, Panginoon, sa kagalingan ng aming espiritu, at hindi lang po sa aming espiritu at kaluluwa, kundi sa aming pisikal na pangangatawan. Mula ulo hanggang paa, kami po'y pinagaling niyo na. By your stripes, we are healed. Kaya sa pangalan ni Jesus, lahat ng mga sakit sa iyong katawan, mula ulo hanggang paa, tumor, cancer, high blood, heart disease, lahat, rayuma, lahat na may pangalan, luluhod sa pangalan ng Panginoong Jesus. In Jesus' name, lumayas ka sa katawan ng aming kapatiran. Pumunta ka sa pinakamalalim na karagatan sa pangalan ni Jesus. At mula ulo hanggang paa, tanggapin mo ang kagalingan nagmumula sa Panginoong Jesucristo. Ikaw ay pinalakas, pinalusog, pinagaling ng Panginoon. In Jesus' name. Salamat, Panginoon. Kahit sa aming pisikal na katawan, pinanalo niyo rin po kami. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Lahat ng pangako mo sa'kin ay oo. Sa bawat laban, tiyak ang panalo.